Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. In-invite ng inyong Papa Dudut ang lahat ng ating mga subscribers na tulungan po tayong maparami ang ating mga viewers sa pamamagitan ng pagkukwento, pagchichika, at pagpo-post ng ating content sa inyong mga account. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories, ano ang iyong uunahin? Pag-ibig o obligasyon para sa iyong pamilya? Dear Papa Dudut, isa po ako sa mga masusugid na tagapakinig ng inyong programa sa radyo. Sa katunayan, simula nang magretiro ako bilang seaman, ay naging pastime ko na ang pakikinig sa inyo. Napakinggan ko ang karamihan sa mga itinatampok ninyong mga kwento, kaya naman na-inspired akong sumulat sa inyo. Pangarap ko kasi na isang araw ay mabasa ninyo ang aking kwento. Kaya naman nang malaman kong meron ka ding channel sa YouTube ay agad po akong nag-subscribe. Papa Dudut, ako po si Ernesto, pero tawagin mo na lamang ako sa pangalang Boyet. 59 years old na ngayon. At katulad ng sinasabi ko ay isa akong retiradong seaman. Sa kasalukuyan ay nakatira ang pamilya ko dito sa Gulod, Novaliches, Quezon City. Although on process na ang aming mga papeles para makapag-migrate na sa Australia at doon na manirahan. Masasabi kong natupad ko na ang aking mga pangarap at dahil eto sa pagsisikap at pagpupursige kong mayahon ang aking buhay sa hirap at maibangon ang aking dignidad sa pang-aapi sa akin ng mga sarili kong kadugo. Bata pa lamang ako noong una akong makatikim ng pang-aapi mula sa aking mga kapamilya. Siguro dahil sa bunso ako sa 7 magkakapatid kaya naman naranasan ko yon. Sa hindi malamang kadahilanan, hindi ako kinilala bilang anak ng aking ama dahil nang mga panahong yon ay may kinalolokohan na siyang ibang babae. Isang prostitute na nagtatrabaho bilang hubadera sa isa sa mga kabaret sa Kalumpang. Nang maipanganak ako ay tuluyang kaming iniwanan ng aking ama at sumama sa kalaguyo nito. Ang sama nito, Papa Dudut, nang magkaanak ang aking ama sa prostitute na yon ay eto pa ang kinilala at minahal ng aking ama sa halip na ako na isang lehitimong anak. Sa kabilang banda ay hindi ako inalagaan ng aking ina. At sa halip ay pinaalaga ako sa aking mga lolo at sa lola. Hindi rin pinagamit sa akin ng aking tatay ang kanyang apelyido at sa halip ay apelyido ng aking nanay ang ginamit ko. Nang mga panahong yon ay wala po akong kamuang-muang sa pang-aapi na ginagawa nila sa akin. Namulat ako sa kamay ng aking mga lolo at lola na nooy kinilala ko bilang mga magulang. Ngunit dahil mahirap ang buhay nila ay napilitan akong magbanat ng buto sa murang edad. Sa gulang na 5 ay naging tagaigib ako ng tubig para kumita. Nang lumaon ay naglako ako ng ice drop, pandesal, ice candy para may ipantustos sa aming gastusin sa pang-araw-araw. Nang sumapit ako sa edad na siya, may naging tagahakot ako ng kaning baboy. Pinasok ko din ang iba't ibang trabaho para lamang kumita ng pera. Sa edad ko rin yun nalaman ang tungkol sa aking mga totoong magulang at mga kapatid. Papa Dudut, nanlumo ako nang malaman ko sa aking nakagisnang mga magulang na sagana sa pagmamahal at pag-aaruga ang aking mga kapatid. Kasama na ang kapatid ko sa labas. Habang ako ay heto, naghihirap na magbanat ng buto.
lalo pang nagpasakit ng aking damdamin nang baliwalain ako ng aking mga magulang nang makaharap kami sa unang pagkakataon. Nang mamatay noon ang aking lolo at lola ay doon nagsimula ang kalbaryo ng aking buhay. Doon ay napilitan akong kupkupin ng aking ina. Papadudot simula noon ay nakaranas na ako ng pang-aapi at pangmamaltrato mula sa aking mga kapatid at madalas nila akong saktan at inaalila sa bahay. Idagdag pa ang madalas na panglalait sa akin ng mga kapatid ko. Nang mga panahong yon ay kwenesyon ko ang Diyos kung bakit sila pang naging pamilya ko. Tinatanong ko rin naman ang sarili ko noon kung talagang kadugo ba nila ako o ampon. Walang araw at gabi na hindi ako umiiyak at madalas kong ipanalangin sa Diyos na sana'y kunin na lamang niya ako. Ngunit naging bingi sa akin ng Diyos at sa halip ay lalong naging kalbaryo ang buhay ko. Hindi ko maiwasang mainggit noon sa aking mga kapatid dahil madalas bago ang kanilang mga gamit, mga damit at sa pribadong eskwelahan pa sila nag-aaral. Samantalang ako bukod sa pinaglumaang gamit at damit, ang napunta sa akin ay sa public school ako nilagay. Kaya hindi ko maiwasang tanungin sila kung bakit ganon ang trato nila sa akin pero sa halip, nasagutin ay pambububog pa ang ibinibigay nila sa akin. Nang makatapos ako ng high school ay nakapasok ako sa Philippine Merchant Marine Academy. Isang kilalang pampublikong eskwelahan para sa mga gustong magseaman. Kiniklaim ng ate ko na siya ang nagpasok sa akin sa academy dahil siya ay nagwo-work noon bilang isang sekretarya. Pero ang totoo ay hindi ako makapasok ng PMMA kung hindi rin dahil sa sariling sikap. Samantala nang malamang ito ng aking mga kamag-anak na magsisiman ako ay nagbagong biglang pakikitungo nila sa akin. Himalang pinagamit sa akin ng aking tatay ang kanyang apelyido at bumaid sa akin ang aking mga kapatid. Dinaya pa nga nilang edad ko para lamang makapasok agad ako sa eskwelahan na yon. Ngunit alam ko na hindi totoo ang ipinapakita nilang kabutihan sa akin. Masakit sa akin yon pero tiniis ko yon. Umaasa pa rin kasi ako noon na matututunan din nila akong mahalin. Papadudot naging pahirapan ang pag-aaral ko sa academy, bugbugan, mabibigat din ang mga trainings. At mahihigpit na patakaran ang sumalubong sa akin. Para kang nagtitraining sa military. Pero na-survive ko yon. Siguro dahil na rin sa sanay ako sa hirap at sa pagpupursige kong makatapos ng pag-aaral. Nang sumapit ang 3 taon sa academy, nag-OJT ako sa isa sa pinakamalaking crewing agency. At hindi ko akalain na yun na ang simula ng pagbabago ng aking buhay. Isang araw ay napukaw ang mata ko ng isang magandang dalaga sa loob ng aming opisina. Nang ipagtanong ko sa aking mga kapwa OJT ay napagalaman kong siya si Bambi at isa pala siyang bagong empleyado kung saan ang trabaho niya ay taga-ayos ng kontrata ng mga seaman. Kung i-describe siya ay masasabi kong may hawig siya sa dating aktres na si Isabel Granada. May pagkamorena, sakto lamang ang tangkad, maganda rin kung ngumiti. Papadudot agad na nabighani ako kay Bambi at sinubukan kong kaibiganin siya. Pero siya yung tipo ng babaeng seryoso at hindi pala kausap sa mga lalaki. Siguro dahil sa lumaki siya sa isang conservative na pamilya. Nasabi ko yon kasi hatid sundo siya ng kanyang ama na isang retired government official.
Pero hindi naman suplada si Barbie. Kalkulado lang talaga ang mga kilos niya. Samantala naging maayos naman ang pakikitungo sa akin ni Bambi. Palagi ko siyang dinadalhan ng kape at merienda at malugod naman niya yung tinatanggap. Hanggang sa isang araw sa opisina nagulat na lamang ako nang tawagin ako ni Bambi. Cadet, may itatanong lang ako sa iyo. Anong apelyido ito? Hindi ko kasi maintindihan yung nakasulat na apelyido sa form. Parang tunog ewan kasi. Alam mo naman na pinapagawa na sa akin ni Ma'am Esther ang mga kontrata ninyo eh. Ayoko naman magkamali kaya naninigurado lang ako sa tinatype ko. Ang sabi pa niya sa akin. Nahiya ako dahil yung form na ipinasa ko ang itinutukoy niya. Ma'am, ako po yan eh. Sa aking form yan, pagtatapat ko. Ako po si Ernesto. Pasensya na kayo sa apelyido ko. Nakita kong namula ang kanyang pisngi sa sobrang hiya. Ay naku, sorry. Hindi ko alam na ikaw pala ito, pasensya na ha. Ang sabi pa niya sa akin. Okay lang po ma'am. Sanay na po ako sa mga ganyang reaksyon tungkol sa apelyido ko. Ang sabi ko naman habang medyo nahihiya pa rin ng kaunti sa kanya. Sa kabilang banda ay hindi namin namalayan na lumapit sa amin ang aming supervisor na si Ma'am Esther. Bambi, narinig kong tawag nito sa kanya. Tapos na ba yung mga kontratang pinapatype ko sa iyo? Tanong pa nito. Almost finished na po ma'am. Isa na lang pong kontratang tinatype ko. Magalang na sagot ni Bambi sa aming supervisor. Mabilis ka, good. Siya nga pala, nabalitaan ko kay Captain Chua na taga Valenzuela ka pala. Nabalitaan ko din na naghahanap ka ng makakasabay sa pag-uwi, pagpapatuloy nito. Opo ma'am, sagot naman ni Bambi. May karamdaman kasi ngayon ang papa ko kaya hindi na niya ako maihatid sundo eh. Yung kuya ko naman, busy rin, dagdag pa niya. Kung sa bagay, ang layo pa ng pinanggalingan mo at saka delikado na ang panahon ngayon. Sa ganda mong yan malabong hindi ka pag-interesan ng mga rapist, dagdag pa ng aming supervisor. Naisip ko na pagkakataon ko na ito para mapalapit kay Bambi. Kaya isang pagsisinungaling ang aking ginawa. Ma'am, ako po taga Valenzuela. Pwede ko pong ihatid si Ma'am Bambi sa kanila. Napataas ng kilay si Ma'am Esther sa mga sinabi ko. Teka Cadet, kailan ka ba naging taga Valenzuela? Hindi ba taga Marikina ka? Nakaisip kagad ako ng palusot. May tita po akong taga Marulas. Minsan lumalagi po ako dun. Ang totoo niyan Papa Dudut ay wala naman akong tita na taga Marulas. Pero meron akong mga tropa na taga Karuhatan kaya kabisado ko ang Valenzuela. Kung gusto po ni Ma'am Bambi, ako na lang po ang sasabay sa kanya sa pag-uwi. Pagpapatuloy ko pa. O ano Bambi, pwede bang si Cadet na lang ang maging kasabay mo sa pag-uwi mo? Tanong ni Ma'am Esther sa kanya. Sige po Ma'am Esther, sa kanya na lang po ako sasabay. Sagot naman ni Bambi. Labis akong natuwa sa mga narinig ko mula kay Bambi Papa Dudut. Simula noon ay palagi ko na siyang inihahatid sa kanila. Nagkaroon na rin ako ng pagkakataon na makilala ang babaeng hinahangaan ko. Mabait, palakaibigan, desente, matalino at kagalang-galang siyang babae. Hardworking din siya at malakas ang kanyang sense of humor at rationality. Prangka din si Bambi pero nasa lugar. Hinahangaan ko rin sa kanya ang pagiging matapang niya. Papadudot dahil kay Bambi ay nagkaroon ng kulay ang buhay kong punong-puno ng pighati. Kaya wala akong inaksayang panahon noon at ginawa ko ang lahat para mapalapit kay Bambi
at nagtagumpay ako. Hindi nga naglaon dahil sa madalas ko siyang inihahatid sa kanyang bahay sa BBB Subdivision sa Valenzuela, ay nakasundo ko rin ang kanyang pamilya, lalo na ang dalawa niyang kuya na parehong seaman. Minsan ay maaga kaming pinapauwi sa trabaho. Dinala niya ako sa monumento noon para kumain sa food court doon, at bilang gentleman ako na nag-volunteer na manlibre sa kanya. Yun nga lang, medyo kinabahan ako noon. Paubos na kasi ang allowance ko at sapat lang para sa 2 araw na pamasahe. Pero syempre hindi ako masyadong nagpahalata dahil ayoko namang mapahiya kay Bambi. Miss, order nga ng ginataang kuhol tapos 2 lumpiang sariwa. Ay heto, isang order din ng sinigang na hipon. Tapos isang order nitong laing, ginataan, saka isang inihaw na liempo na may atsara. Ang sabi pa ni Bambi sa nagsiserve na tindera. Nang mga oras na yun, nanlamig at pinagpawisan talaga ako. Lalo pa akong napalunok nang sabihin ng tindera na nasa higit 400 pesos ang in-order ni Bambi. Ano Ernesto? Baling sa akin ni Bambi. Dahan-dahan akong napadukot sa aking wallet at pagbukas ko ay 300 piso na lamang ang laman nun. Bakit, may problema ba? O sisa sa akin ni Bambi. Bagamat nahihiya ay napilitan akong aminin sa kanya na na-short ako sa pera. Natawa naman si Bambi sa akin. Sabi ko na sa iyo ako na magbabayad. Eto misang 500. O ano Ernesto, putlang-putla ka ha, kinakabahan ka no? Tanong pa niya sa akin. Siyempre, sino ba naman ang hindi kakabahan? 450 na nga lang isang kainan lang. Sa amin nga 3 araw na pinagkakasya ng lola ko. Sagot ko habang namumula ang mukha ko sa hiya. Pagkatapos ay inabot na sa amin ng tendera ang 2 tray ng order namin at agad kaming naghanap ng bakanting pwesto na makakainan. Pagkaupo ay kinuha lamang ni Bambi ang in-order niyang ginataan. Teka, yung ginataang sagulang ang kakainin mo? Tanong ko sa kanya. Tumango lamang si Bambi. Paano tong mga in-order mo? Napangisi siya sa akin. Ikaw ang kakain yan, sagot niya sa akin habang nilantakan ang ginataang sago. Nanlaki naman ang mga mata ko sa pagkagulat. Hello? May minemaintain akong figure kaya kaunti lang kinakain ko. Kaya ako nag-order ng maraming pagkain para sa'yo. Ang sabi ni Bambi sa akin. Mukha na kasing malnourished ka sa suot mo Ewan ko ba kung bakit lahat ng kadete nang gagaling sa Philippine Merchant Marine Academy puro mga kasing payat ng kawayan? Dagdag pa niya. Hindi ko kayang ubusin ang mga ito, ang sabi ko pa. Kaya mo yan Ernesto, natatawang reply sa akin ni Bambi habang ninanamnam pa rin ang kinakain. Napilitan tuloy akong kainin ang mga in-order naming pagkain. Siya nga pala Bambi, tawagin mo na lang ako sa pangalang Boyet. Wag nang Ernesto, medyo nababadoyan ako sa pangalan ko ang sabi ko habang kumakain. Baduy ka dyan, ang ganda kaya ng pangalang Ernesto, ang machong pakinggan, ang sabi pa ni Bambi. Teka nga, bakit Boyet ang nickname mo? Siguro dahil sa kamukha mo si Christopher De Leon, tama ba ako? O sisa niya. Marami nga nagsasabi sa akin na kamukha ko raw si Christopher De Leon, kaya ayun. Sagot ko habang naka-focus ang aking paningin kay Bambi. Nakyukyutan kasi ako sa kanya habang kumakain. O sige Boyet, ako naman. Tawagin mo na lamang ako bilang Nora. Joke lang. Sabi niya sabay tawa. Napatawa na rin ako. Noralian ka pala ha, ang sabi ko. Hindi, Vilmanian ako. Natatawang pagkorekta niya sa akin ni Bambi.
Pagkatapos noon ay puro tawanan at kwentuhan na ang mga sumunod na eksena. Hindi ko na nga namalayan na naubos na pala yung sandamukal na pagkaing in-order namin. Maya-maya pa ay napansin kong sumeryoso at parang lumungkot ang mukha ni Bambi. Boyet, salamat sa madalas mong pagsabay sa akin tuwing uwian ha. Alam kong malayo din ang Marikina sa Valenzuela kaya bilang kabayaran sa pagod mo at sa pagsabay sa akin ay nilibre kita ngayon, ang sabi pa niya. Napangiti na lamang ako sa kanya bilang tugon. Siya nga pala, hindi ka na rin mapapagod sa paghatid sa akin sa bahay kasi matatapos na ang kontrata ko bilang clerk. Actually, kaka-hired lang sa akin sa isang bookstore sa Grand Central para maging sales lady. Doon na ako magtatrabaho after matapos ng kontrata ko. Balita sa akin ni Bambi. Papadudot nalungkot ako sa mga sinabi niyang yon sa akin. Ang ibig sabihin ba nito hindi na kami magkikita dahil magkaiba na kami ng opisinang papasukan. Sayang naman. Mamimiss kita Bambi. Nangihinayang na wika ko. Muling napangiti si Bambi. Ano ka ba? Pwede mo naman akong dalawin sa bahay namin o di kaya sa bookstore kung saan may bakante kang oras. That time ay napangiti na rin ako. Sige, palagi kitang dadalawin sa bahay o kaya sa trabaho mo ang sabi ko sa kanya. Papadudot simula nang matapos ang kontrata ni Bambi sa Philippine Hanseatic ay tumamlay ang pakiramdam ko. Nawala kasi ang babaeng nagpapasigla sa akin. Kaya naman minabuti ko noon na dalawin si Bambi sa kanilang bahay o di naman kaya ay sa bookstore na pinagtatrabahuhan niya. Doon ay nagpatuloy ang aming pagkakaibigan. Naging madalas din ang pagdalaw ko sa kanya. Lumalabas din kami at kumakain sa mga fast food at restaurant sa loob ng Grand Central. Sa kabilang banda, dahil sa madalas kong pagdalaw sa bahay nila Bambi ay nakilala ko ang pamilya niya. Wala naman akong masasabi sapagkat napakabait ng retiradong opisyal ng Bureau of Internal Revenue. Mabait din sa akin ang mga kapatid niya. Katulad ko ay nag-aaral din sa pagkasima ng dalawa niyang kapatid na lalaki. Ang iba naman niyang mga kapatid ay nakatapos na sa pag-aaral at may kanya-kanya ng trabaho. At saka parang kapamilya na rin ang turing nila sa akin, Papa Dudut. Minsan hindi ko maiwasang ikumpara ang pamilya ni Bambi sa pamilya ko. Kung ikukumpara sa pamilya ko na magulo at watak-watak, ang pamilya ni Bambi ay may pagkakaisa at marunong magpahalaga sa isa't isa. Kaya minsan ay pumasok sa aking isipan na sana sila na lang ang naging kapamilya ko. Inaamin ko, Papa Dudut, na sa pamilya ni Bambi ko nahanap ang matagal ko nang pinapangarap na makamtan, ang pagmamahal. Itinuring akong parang tunay na anak ng ama ni Bambi. Siya ang madalas kong hinga ng payo sa tuwing may problema ako at minsan ay sinasabi ko noon sa Diyos na sana siya na lang ang tatay ko at hindi ang totoong kong tatay na iresponsable. Pero dumating din ang panahon na napagpasyahan kong dalhin din si Bambi sa aming bahay upang ipakilala siya sa mga kapamilya ko. Gusto ko rin kasi noon na malaman niya kung anong klaseng pamilya ang meron ako. Pagdating pa lang namin ay agad na bumungad ang pag-aaway ng tatay ko at ng kapatid kong si Ate Edita. Pero sandaling tumigil ang mga yon nang ipakilala ko si Bambi sa kanila bilang kaibigan. At tulad ng inaasahan ay tinignan nila si Bambi mula ulo hanggang sa paa at pagkatapos ay naging malamig na ang pakikitungo nila sa kanya. Papa Dudut, hiyang-hiya ako noon kay Bambi dahil sa ugaling ipinakita ng mga kapamilya ko. Pero buti na lang at hindi na yon pinansin ng kaibigan ko. Maging magkaibigan lang muna kayo ha.
tatapitin na kita. Marami pang obligasyon si Boyet sa pamilya, lalo na sa nanay. Tapos kapag nakasakay na sa barko si Boyet, ay bibili pa kami ng bahay at kotse. Tapos pag-aaralin pa niya ang lahat ng pamangkin niya. Narinig kong sabi ni Ate Edita kay Bambi. Sa tingin pa lamang kasi ng kapatid ko ay parang ayaw niyang maniwala na magkaibigan lamang kami ni Bambi. Samantala medyo nagulat si Bambi sa mga narinig niya. Ano ho? Pag-aaralin ni Boyet ang mga pamangkin niya? Anong ginagawa ng mga magulang nila? Tanong nito na parang hindi makapaniwala. Bakit masama ba? Balik ni Ate Edita kay Bambi. Halata sa kanya ang pagkainis sa naging reaksyon ng kaibigan ko. Papadudod kong tutuusin ay hindi ko obligasyong pag-aralin lahat ng pamangkin ko dahil nagtatrabaho naman ang mga magulang nila. Pero sa pilitang iniata sa akin ng responsibilidad na yon bilang kabayaran sa pagkakapasok at pagpapaaral nila sa akin. At dahil ako ang bunso kaya hinayaan ko na lamang sila sa gusto nila. Sa kabilang banda, pagkaalis ni Bambi ay masinsinan kong kinausap ni Ate Edita tungkol sa ipinakilala kong kaibigan sa kanila. Hindi ko gustong ugali ng babaeng yon. Mataray nitong sabi sa akin. Nagulat lang po siya dun sa sinabi ninyo pero wala po siyang masamang intensyon. Pagtatanggol ko pa. Basta wag mo nang madala-dala yung babae na yan dito sa pamamahay natin ha. Pagtatapos ni Ate Edita sa usapan. Samantala, kinabukasan ay muli kaming nagkita ni Bambi sa bookstore sa Grand Central at agad akong humingi ng paumanhin sa inasal sa kanya ng aking pamilya. Bagamat walang sinasabi sa akin noon si Bambi ay nararamdaman kong super disappointed siya sa aking mga kaanak. Oo, hindi welcome si Bambi o sino mang babae na dadalhin ko sa bahay dahil iniisip ng aking pamilya na magiging hadlang ang babae sa sinasabi nilang obligasyon ko sa pamilya. Palagi nilang pinagsisiksikan na may obligasyon ako sa pamilyang yon. Samantalang ni minsan ay hindi nila ginampanan ang obligasyon nila sa akin noong bata pa ako. At saka alam ko na alam ni Bambi ang tungkol sa motibo ng mga kamag-anak ko sa akin. Siya kasi ang tipo ng taong mapag-obserba at hindi nakikipagplastikan. Kaya noong magkaharap sina Bambi at ang ate ko ay hindi maiwasan ng una ang magpakita ng disappointment. Hindi ko rin naman masisisi si Bambi kasi maski ako ay aminado na kabilang ako sa walang kwentang pamilya. Pagbali-balik ta rin man ang mundo, hanggang sa isang araw ay ipinagtapat sa akin ni Bambi ang kanyang nararamdaman sa aking pamilya. Ngunit ginarantiyan niya sa akin na hindi makakaapekto yon sa pagkakaibigan naming dalawa, kaya lalong tumibay ang pagkakaibigan namin. Bagamat hindi ko na siya dinadala pa sa amin, ay madalas naman akong dumadalaw sa bahay nila. Dahil sa pagiging malapit namin sa isa't isa ay hindi ko maiwasang mahulog ng tuluyan ang loob ko sa kanya. Isang araw habang palabas kami ng simbahan ay may ipinagtapat ako sa kanya. Buti na lamang at dumating ka sa buhay ko. Dahil sa iyo ay na-realize ko na hindi pala ako pinanganak para magdusa habang buhay. Binigyan mo ng kulay ang buhay ko. Seryosong sabi ko kay Bambi. Ngumiti lamang sa akin ang babaeng tinitibok ng puso ko. Hinahawakan ko naman ang kanang kamay niya at dahan-dahang inilagay sa aking dibdib. Nararamdaman mo ba ang tibok ng puso ko, Bambi? Ikaw ang tinitibok niyan. Pagtatapat ko sa kanya. Boyet, halos speechless si Bambi ng mga oras na yon. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito na mahal kita, Bambi. Sa totoo lang ikaw ang kauna-unahang babae na minahal ko ng ganito pagpapatuloy ko. Simula nang magkita at magkakilala tayo,
hindi ka na mawala sa isipan ko. Walang araw at gabing hindi kita iniisip. Hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi kita nakikita o naririnig. Musika ang boses mo para sa akin. Bambi, ikaw ang dahilan kaya punong-puno ako ngayon ng inspirasyon at pag-asa. Huminto kami sa paglalakad at napatingin sa akin si Bambi, Papa Dudut. Dahil sa sinabi kong yon, mahal din kita, Boyet. Matagal ko na rin gustong sabihin sa iyo to kaso natatakot ako dahil alam kong tutol ang pamilya mo sa magiging relasyon natin pagtatapat pa niya sa akin. Natuwa ako sa aking mga narinig mula sa aking special someone. Hindi ako natatakot sa kanila, Bambi. Wala akong pakialam kung tutol man sila sa relasyon natin. Kaya ko silang harapin at ipagtatanggol kita sa kanila. Assurance ko naman sa kanya. Labis ang katuwaan ko nang pumayag si Bambi na makipagrelasyon sa akin, Papa Dudut. Natuwa din ako dahil nang ipagtapat namin ito sa tatay ni Bambi ay nagpahayag siya ng suporta sa amin. Yun na siguro ang isa sa mga pinakamasayang araw ko, Papa Dudut. Pero ang kasiyahang yon ay sandaling napalitan ng kalungkutan dahil isang taon akong makikipagbuno sa mga malalakas na alon sa dagat. Gustuhin ko man o hindi ay kailangan kong sumampa ng barko bilang bahagi ng training requirements para makapagtapos ako ng pag-aaral. Bukod sa isang taon kong hindi makakapiling ang babaeng mahal ko ay nangangamba rin ako noon sa magiging kahihinatnan ng relasyon namin ni Bambi. Alam kong tutol ang aking pamilya kapag nalaman nilang may girlfriend na ako. Pero handa naman ako sa anumang mangyayari. Mas mahalaga sa akin si Bambi kesa sa mga kapamilya kong walang ni katiting na nararamdamang pagmamahal sa akin. Papa Dudut, taong 1985 yon. Hindi pa uso ang cellphone at email noon kaya labis ang pangungulila ko sa girlfriend ko. Pero tiniis ko yon alang-alang sa kinabukasan ko at sa magiging kinabukasan namin ni Bambi. Kaya nang matapos ang isang taon ay excited na akong umuwi ng Pilipinas. Marami akong biniling pasalubong para sa pamilya ko. Pero syempre hindi ko rin makakalimutan ang aking girlfriend na bigyan ng regalo. Sa airport pa lamang ay sanalubong na ako ng isang private jeep na punong-puno ng mga kamag-anak namin sa Marikina. Pagsakay ko sa jeep agad nilang binuksan ang mga bag na naglalaman ng mga pasalubong. Natuwa sila sa mga pasalubong kong tsokolate, sapatos, damit at iba pang mga gamit. Siyempre natuwa na rin ako dahil kitang-kita ko ang saya lalo na sa mga pamangking kong nasa loob ng jeep na yon. Samantalang habang nasa kalagitnaan ng biyahe ay napansin ng aking kapatid na si Ate Elisa ang isang paper bag na hawak-hawak ko. "Anong laman yan?" tanong niya sa akin. "Ate, pasalubong ko po ito kay Bambi." Magalang kong sagot. "Patingin nga." Agad niyang kinuha sa mga kamay ko ang hawak kong paper bag. Wala akong nagawa nang ilabas niya ang laman ng mga yon. "Wow! Mga mamahaling chocolates at makeup. Akin na lang to," sabi ng aking kapatid na walang halong pakiusap. "Pero ate, pasalubong ko po yan kay Bambi." Pagtutol ko pero agad niya akong pinutol. "Tumigil ka nga. Kaibigan mo lang yan si Bambi. Papasalubungan mo na agad. Ang swerte naman ng babaeng yan." "Hoy Boyet hindi na pinapasalubungan ng kaibigan no?" Galit na wika pa ni Ate Elisa. Gustuhin ko mang tumutol pero nakatingin sa akin ang aking buong pamilya. Kaya wala na ako nagawa at sa halip ay hinayaan ko na lamang ang Ate Elisa ko na kumuha ng mga pasalubong ko na para sana kay Bambi. Papa Dudut, masakit sa akin ang ipinakitang pag-uugali ng aking mga kapamilya. Mas inuuna nila ang mga dala kong pasalubong at pera kesa kumustahin ako
at alamin kung ano bang nangyari sa akin sa laot sa loob ng 1 taon. Doon ko napagtanto na baliwala pa rin ako sa kanila. Kahit na ilang beses akong nag-effort upang mahalin lang nila ako bilang kasapi ng pamilyang yon. Ngunit sa isang banda, mas excited akong makita si Bambi at ang kanyang pamilya, kaya wala akong inaksayang panahon at agad ko siyang pinuntahan sa kanilang bahay upang ipaalam sa kanya na nakauwi na ako ng ligtas. Buo na rin ang desisyon ko noon na alokin si Bambi na lumagay na kami ng tahimik. Nang araw na yon ay napadaan ako sa isang pawn shop sa monumento at gamit ang aking naipong allowance ay bumili ako ng isang singsing. Pagkatapos ay agad akong tumungo sa bahay ni na Bambi. Nadatnang ko lamang doon si Bambi at ang kapatid niyang si Ate Nene. Bambi, pasensya ka na, wala akong pasalubong sa iyo kasi pinagukuhanan ng mga kapatid ko ang inuwi kong pasalubong na para sa iyo. Paghingi ko ng paumanhin sa kanya. Wala yun, Boyet. Ang mahalaga sa akin ay nakauwi ka ng ligtas. Pasalubong na ring maituturing ang presensya mo sa akin. Tugon naman ni Bambi. Pagkatapos noon ay nagkwentuhan at nagkumustahan kami. Hanggang sa nagpasya na akong iabot kay Bambi ang aking munting regalo. Bambi, will you marry me? Tanong ko sa kanya habang binuksan ko ang lagayan ng gold ring. Oo, handa akong pakasalan ka. Kaso nag-aalala ako sa iyo eh. Hindi ba bawal sa academy ang estudyanteng may asawa? Baka matanggal ka sa academy. 1 taon na lang at magtatapos ka na. Pagwo-worry sa akin ang babaeng mahal ko. Isesekreto naman natin, suhestyon ko. Walang makakaalam na kasal tayo hanggang nasa academy ako. Magtiwala ka lang sa akin. Sige Boyet, tinatanggap ko. Pakakasalan na kita, ang wika naman ni Bambi. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay nagpasya na kami ni Bambi na magpakasal sa huwes. Hindi ko makakalimutan ang araw na May 25, 1985. Dahil sa araw na yon ay natupad din ang pangarap kong mapangasawa ang babaeng pinakamamahal ko. Ngunit Papa Dudut, inilihim namin ni Bambi ang aming pagpapakasal sa aking pamilya. Sa kadahilan ng una, tutol tiyak ang aking mga kamag-anak. Gusto kasi nila na habang buhay ko silang paglingkuran. Pangalawa, kaya namin inilihim ang kasal namin dahil bawal sa academy ang mag-asawa ang isang kadete hanggat hindi nakakatapos sa pag-aaral. Although marami akong mga kaklase na lihim na nagpakasal na rin sa kanilang mga girlfriend. 1 taon matapos ang aming kasal ni Bambi ay nakapagtapos na ako sa academy. Dinaluhan ito ng aking ina, 2 kapatid at ni Bambi. Sinorpresa naman ako ng aking tatay nang dumalaw siya sa araw ng graduation. Paiyak-iyak pa siya noon. Sa totoo lang ay masakit yon sa akin dahil nararamdaman kong hindi sincero ang aking tatay sa pagbati sa akin. At saka kung kailan nakapagtapos na ako sa kanya ako kinikilala bilang anak. Papa Dudut, bagamat may hinanakit noon sa aking ama ay niyakap ko na lamang siya at pinatawad. Ang mga kapatid ko naman ay tuwang-tuwa dahil sa wakas ay may sima na silang kapatid na sasalo sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. Sa totoo lang ay marami ang nagsasabi sa akin na sobra naman daw akong tanga dahil inaako ko ang obligasyon ng iba. Pero hindi ko na lamang pinansin yon. Hindi nga naglaon ay napag-usapan namin ni Bambi ang tungkol sa partihan sa allotment. Willing namang magparaya si Bambi at iminungkahin niya na pabor siya na ibigay pansamantalang 100% ng sweldo ko sa pangalan ng aking ina. Katwiran niya ay wala namang kaming anak at kaya naman niyang buhayin ang sarili niya habang wala ako. Pumayag ako at napagplanuhan ang lahat pero Papa Dudut, may mga naganap na nakakagulat na pangyayari
sa aming pamilya na nagpa-realize sa akin na hindi dapat ako magtiwala sa aking mga kapamilya. Kaya sa halip na ipangalan sa kanila ang buo kong allotment ay pinangalan ko na lamang ito sa aking asawa. Inihanda ko na rin ang aking sarili noon sa posibleng mangyayari dahil alam kong darating ang panahon na madidiskubre din nila yon. Hanggang sa isang gabi ay natuklasan na nila ang aking ginawa. Itay si Boyet, nagpakasal na pala kay Bambi at sa babaeng yon nakapangalan na ang buong allotment niya, ang sabi ni Ate Edita sa aking ama. At tulad ng aking inaasahan, lahat ng kapatid ko kasama ng aking ama ay galit na galit sa akin. Patawad po, hindi ko nasabi sa inyo na nagpakasal na kami ni Bambi. Pero mag-asawa na kami, ang sabi ko sa kanila. Traidor ka Boyet, napakasinungalin mo, galit na wika ng aking ama. Papa Dudut, sa totoo lang ay handa ko pa rin naman silang tulungan kahit na may asawa na ako. Pero ininsist nila sa akin na kailangang buo nilang makuha ang sahod ko. Sa kanilang galit ay pinagsasaktan nila ako. Suntok, tadyak, palo sa bunot ang inabot ko. Kahit na nagmakaawa na ako ay tuloy pa rin sila. Halos patayin nila ako ng gabing yon. Mabuti na lamang at dumating ang aking ina at inawat ang aking galit na pamilya. Hoy Ernesto, tandaan mong hindi namin hinahabol ang sweldo mo. Ang isinasama ng loob namin ngayon ay bakit nagsinungaling ka. Niloko mo kami. Umaasa kami na sa nanay babagsak ang allotment. Pero ano ito? Nagpakasal ka at inilihim mo sa amin? Ang kapal talaga ng mukha mo. Galit na wika ni Ate Elisa sa akin. Sa puntong yon, ang Ate Edita ko naman ang nagsalita. Hindi kami papayag na makikihati ang babaeng yan sa sweldo mo. Hindi mangyayari yan. At akala mo kung sino ka, nakapagbarko ka lang, yumabang ka na. Hoy Ernesto, hindi ka matatanggap at makakatapos sa academy kung hindi dahil sa akin. Sana hindi na lang kita pinasok sa academy kung alam ko lang na hindi ka namin mapapakinabangan. Mabuti pang mamatay ka na lang kesa pakinabangan ka ng babaeng yon, ang sabi naman sa akin ng aking ama. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay sumabog na ako. Ang sasama ninyo? Anong klase kayong kapatid? Kahit kailan hindi nyo ako minahal. Pera lang ang gusto nyo sa akin. Kung makatrato kayo sa akin, para nang hindi ako kabilang sa pamilyang ito. Sana hindi ko na lang kayo naging kapamilya. Oo, sana. Hindi ka na lang namin naging kapamilya dahil wala kang pakinabang. Traidor. Tama si Itay. Sana mamatay ka na lang, ang sabi naman ni Ate Edita. Papa Dudut, awang-awa ako sa sarili ko noon sapagkat doon ko napagtanto na pera lamang ang hangad nila sa akin. Kung tratuhin nila ako ay parang hindi nila ako kapatid at inaamin ko na kasalanan kong hindi ko na ipagtapat na nag-asawa na ako. Pero Papa Dudut, karapatan kong lumigaya. Nasa tamang edad naman ako at saka wala akong utang na loob sa kanila dahil kalbaryo lamang ang ibinigay nila sa akin. Sinubukan ko naman na ilapit ang kanilang kalooban sa akin pero sila rin ang lumayo sa akin. Kahit na anong klaseng pagkamartir at pag-i-effort kong mahalin sila ay hindi nila ito sinuklian kailanman. And at that point, Papa Dudut, I realized na hindi nila kaya akong mahalin ng walang kapalit. Bugbog sarado akong tumakas sa aming bahay pagkatapos noon. Simula noon ay sinumpa ko sa sarili ko na hindi na ako kailanman uuwi pa ng bahay namin. Agad naman akong pumunta sa bahay ni Bambi upang ipaalam sa kanya ang nangyari sa akin. Itinakwil na nila ako, Bambi. At saka hahadlangan daw nila akong makasakay sa barko. Naiiyak kong balita sa aking asawa. Bakit sila ganun sa akin? Hindi nila ako mahal. Sa dinami-dami ng pwedeng maging kapamilya, sa kanila pa ako napunta.
Ang sasama nila. Ang sabi pa nila, mas mabuti na raw na mamatay ako kesa pakinabangan ng iba. Ang sakit ng ginawa nila sa akin. Ibinuhos ko ang lahat ng sama ng loob ko ng gabing yon, Papa Dudut. Handa namang makinig sa akin ang aking asawa. Boyet, kung hindi ka man nila mahal, marami pa rin na nagmamahal sa iyo. Ako si Papsi, ang mga kapatid ko, kabilang ka na sa pamilya namin. Boyet, kami ang tunay na nagmamahal sa iyo, ang sabi ni Bambi sabay yakap sa akin. Pagkatapos noon ay nag-decide kami ni Bambi na bumukod ng tirahan at bago kami umalis ay binasbasan kami ng ama ni Bambi. Kalakip ng panalangin na sana ay magtagumpay kami sa pagtatayo ng aming pamilya. On the other hand ay nakaalis at nakasakay pa rin ako ng barko despite sa mga hakbang na mga kamag-anakan ko na pigilan ako sa pag-alis. And at this point, Papa Dudut, inaamin ko na naging maganda ang buhay ko simula na mag-asawa ko. In the first place, hindi totoo ang sumpang binitawan ng mga kapatid ko dahil sa halip na kalbaryo ay lalo pang umasenso ang aking buhay. Nariyan ang pagkakapromote ko bilang opisyal ng barko. Nagkaanak ako ng 4 na malulusog at matatalinong mga anak. Nakabili ako ng bahay at kotse bukod sa mga lupaing nabili ko sa probinsya. Lahat ng yun ay bunga ng pagsisikap ko bilang isang seaman at syempre pananalig ko sa Diyos. At noong 2010 ay nagdiwang kami ni Bambi ng engranding silver anniversary kasama ang mga anak ko at mga kamag-anak ni Bambi. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masasabi kong asensong-asenso na ang aking buhay. Naipagtapos ko ang 3 kong anak at may kanya-kanya na silang trabaho ngayon. Ang panganay ko ay isang writer at nobelista, habang ang pangalawa kong anak ay isang ekonomista na nakabase na sa Australia. Ang pangatlo kong lalaki ay manager naman ng isang casino. Ang bunso ko naman at unika iha ay kasalukuyan nag-aaral sa senior high school and part-time TV and print model din siya. Papa Dudut, ngayong retirado na ako sa pagsisiman ay nakapagpatayo na rin ako ng negosyo at nakabili ng stocks sa stock market. Sa ngayon din ay pinoproseso na namin ang aming application sa Australian Embassy para doon na permanenteng manirahan. Kaya naman masasabi kong kontento na ako sa buhay ko ngayon. Tungkol naman sa mga kamag-anak ko sa Marikina, hindi na rin ako nakaibalita pa sa kanila. Although may nakakarating sa akin na balita mula sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan na namatay sa aksidente sa barko, ang aking kuya Eduardo, at namatay ang aking nanay. Bagamat hindi ko na sila dinalaw pa sa Marikina ay palagi ko naman silang pinagdarasal na sana'y maging maayos ang kanilang kalagayan. Papa Dudut, pinatawad ko na sila at pinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat. Hangad ko pa rin ang kanilang kaligayahan. Papa Dudut, maraming salamat sa iyo at sa iyong programa dahil napili mong itampok ang aking storya. Sana po ay kapulutan ng aral ang aking kasaysayan. God bless sa inyo at sa mga bumubuo ng inyong channel. More power, lubos na gumagalang, Boyet. Maraming salamat kay Boyet sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Nakakalungkot man ang iyong simula pero masaya kami dahil maayos at masaya na ang iyong buhay ngayon. Oo, hindi naging mabuti kay Boyet ang kanyang pamilya pero sa kabila nito ay nakuha pa rin niyang patawarin ang mga ito. Sabi nga sa isang quote, ang pamilya ay isang regalo na nagtatagal ng panghabang buhay. Ano man ang naging hatid nila sa iyo, hindi pa rin natin maitatanggi na kadugo mo pa rin sila. Bukod sa matagal ng panahon ang lumipas ay sigurado ako na pinagsisihan na ng pamilya ni Boyet ang ginawa nila sa kanyang kapamilya. Kung nagkamali man ng isa sa inyo, marapat na magkapatawaran na lamang. Dahil hindi lubos na magiging payapa ang inyong buhay kung galit ang pamilya ninyo.
Hindi rin matatawag na isang pamilya kung walang pagmamahalan at respeto sa bawat isa. Kaya sa mga nakikinig ngayon sa ating channel, mahalin po ninyo ang bawat miyembro ng inyong pamilya. Magkaisa po kayo, magtulungan at magkaunawaan. Dahil kahit pagbali-balik na rin mo man ang mundo, ang inyong pamilya pa rin ang magiging karamay mo bawat sakit at pighati. Isipin mo rin na kayo ang ibinigay ng Diyos para sa isa't isa, kaya natural lamang na pahalagahan natin ito. Pa-shoutout po sa buong Sega family, kina Boyet, kina Bambi, Krishna, kay Jay, kay JJ, Eman at kay Myla. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.